Tuloy ang Arabic lesson sa Riyadh, isang programa ng Philippine Institute of Civil Engineers sa ilalim ng Arabic Club na itinatag noong 2007. Maliban sa mga civil engineer, bukas din ang programa nais matutong bumasa, sumulat at bumigkas ng tinaguriang Classical Arabic. Higit 30 ang nagparehistro sa unang araw ng klase sa Al-Taj International School noong January 9. Libre ang enrollment dahil libreng pinagamit ng school ang isang classroom para sa Arabic lesson. Walang problema sa Pilipino when it comes to adaptation eh. Magaling silang mag-adapt. They are flexible. Dahil nga doon, mga Pilipino bilang mga employees. Ngayon, kung sila ay marunong pang mag-Arabic, nakukuha pa rin nila yung matataas na posisyon. Si Nur Salik, Oversight Board Director ng PICE at Supervision Staff Manager ng isang ministry sa Riyadh, ay libreng nagtuturo ng Arabic. Empleyado siya ng gobyerno ng Saudi sa nakaraang 20 taon. Tapos si Salik ng kursong Teaching Arabic Language for Non-Arabic Speakers sa King Saud University. Ang pagkabihasa niya sa wikang Arabic umano ang mahalagang dahilan kaya't nakuha niya ang mataas na posisyon sa ministry. Kaalaman at karunungan ipinasa niya sa kapwa Pinoy na si Harun Abdul Karim. Halimbawa kung di ako natuto, ay manatili lang akong bilang inspector ganun, material engineer, nasa field ako, mainit. Sa Japan, dapat marunong ng Nipongo ang mga kukuning nurse at caregiver ngayong taon. At ayon nga sa kasabihan, when in Rome, do as the Romans do. Kaya't kung nasa alinmang bansa ka sa Middle East, mahalagang matutunan ang wikang Arabic. Mas maraming mataas na mga posisyon pa sana ang dapat mapunta sa mga Pinoy kung marunong lang tayo ng kanilang salita. Nagbabalita sa Middle East, Roland Blanco, Riyadh.